Alright, next up ay papakita ko sa inyo ngayon yung aking mismong customization ng VS Code na aking ginagamit. No? So sa aking pag-create ng mga code, pag-create ng mga programs, ito yung aking gamit, yung VS Code. At the same time, ginagamit ko din yung Sublime. Okay? Marami tayong mga IDE na pwedeng pag-aralan, pero dito sa course na to siguro ang pag-aaral natin ay dalawa lang, no? Compare lang natin sila. At mostly ang ating magiging topic ay dito sa VS Code. At kung mapapansin nyo, parang old school yung aking ang aking customization, para siyang yung sinaunang computer, Kasi inabutan ko yun yung mga unang computers, no, na ang gamit na programs ay COBOL. So doon ako nag-start ng programming sa COBOL programming. Okay, so that was I think 1996, 1997. So kung kayo ay sinilang ng year 2000 or higit pa, so matagal na ako nasa programming. And gusto ko rin sa inyo i-share kung paano ko naintindihan yung ating mga programming languages, at the same time yung ating itong ating IDE. So kung maingay ang inyong cellphone, silent nyo muna, kasi makaka-distract yan sa ating pag-aaral. Kagaya nangyari sa akin ay tumunog yung aking cellphone, so nakalimutan ko i-silent. Pero ganyan ang ginagawa ko para ako'y makapag-concentrate sa pag-create ng courses and the same time ng pag-aaral. No, kapag ako ay nag-aaral ng isang bagay, ay sineset ko yung sarili ko mga at least 10 minutes ay concentrate lang ako doon. Walang cellphone, walang YouTube. Ang aking gagawin lang is mag-aaral ako. Ayan. So ganun din ang gusto kong mangyari sana sa inyo, na habang kayo nag-aaral, kung maaari ay nasa magandang oras kayo na kung saan ay makakapag-concentrate kayo. Kasi kapag kayo ay nag-aral na maraming distraction, marami kayong nakikita, marami kayong naririnig, no, at may mga nagme-message sa inyo, ay tiyak hindi kayo makakapag-concentrate at sayang yung oras. So ulitin nyo lang ulit ang topic. Alright? So ito yung aking personalized customization ng aking VS Code. Kung mapansin ninyo, nandito pa rin yung logo ng VS Code, and nandito yung ating mga menu. Okay? Drop down menu natin. At the same time, yung ating mga icon dito sa gilid. Makikita nyo yung aking Explorer, yung aking Search, and then yung Source Control, Run and Debug, and Extension. So same na same siya ng ating VS Code na ginagamit ngayon. Iba lang talaga yung aking gustong style, no? So yan yung ating mga pwedeng gawin dito sa VS Code, at isa rin yan kung bakit kung paano natin sasagutin yung tanong na bakit VS Code, no? So meron tayong dalawang goal, no? Yung una, bakit VS Code? Pangalawa, kailan gagamitin ng VS Code? So yan yung ating i-discuss. So dito sa top right corner, makikita nyo na meron dyang mga selections na kung saan ay pwede mong iba-ibahin, no? Yung saan ka ba komportable, saan ka makapag-focus. So nasa sa iyo na yan kung ano ang gusto mong gawin sa iyong mismong VS Code. Pero at this time, hindi ko muna kayo ini-encourage na mag-install agad. So maganda makinig muna kayo, at kung kayo ay marunong na sa VS Code, huwag nyo pong skip ng ating mga topics, kasi meron kayo dyang makukuhang mga magagandang bagay. I-share ko sa inyo. Ayan, so nakita nyo na yung aking personalized VS Code na editor, and sa mga susunod natin topics, tuturo ko na sa inyo yung isa sa mga sagot kung bakit VS Code. Alright? Sige. Magkita ulit tayo sa sunod na lesson. Bye-bye po.